At yun po yung mga sikreto ng mga millionaire next door. And it's 17 million. My God. Naramdaman niyo po ba yung 3.5 na yan? Kung sino po yung may 9.8 million pesos ngayon. At, pero tanungin natin, siguro tanong ka ng 10 tao, kung meron silang 9.8 million pesos ngayon. Pero tanungin din natin, kung sila ay nakakagastos ng 2,000 a month. 100%, yung 10 out of 10 na tatanungin mo, gumagastos ng 2,000 pesos and even more. Even more. Even more. Magkano ginagastos natin kada buwan? Happy Sunday, guys! Kamusta? Please excuse how I look right now. Hindi naman po yun ang mahalaga. Ano lang tayo ngayon. Relax lang tayo at taking the time to just slow down and just enjoy the moment. Enjoy lang kung ano yung mga natanggap na blessings ng mga nakaraang araw, yung mga challenges na pinagdaanan din natin, and how we can improve our relationship with God, with our family, syempre yung how we can take care of ourselves pa din to make ourselves happy. Kasi pag happy tayo, yun yung time na talagang genuinely na we can share our blessings and our happiness to our partner in life and also to our kids. And then it spreads na to sa iba pang mga tao sa paligid natin. So, happy Sunday again. May gusto lang akong i-share, no? Na this is something na ito lang mga past few hours na medyo pinagkabala-abalahan ko, medyo iniisip-isip ko. Gusto ko lang i-share, no? Pakita ko muna this book. The Millionaire Next Door. Very interesting. This is by Thomas J. Stanley, PhD, and William D. Danko, PhD. So, they conducted research. This is sa US, no? US research. And it says, basahin ko lang po yung nasa libro, no? Yung cover. A New York Times bestseller. The Millionaire Next Door. The Surprising Secrets of America's Wealthy. So yun, with a new preface for the 21st century. So what is this all about? Millionaire Next Door, ba ibig sabihin? So, ang pagkakaintindi ko po dito parang yung next door. Ano ba yung next door? Kapitbahay mo, diba? Kapitbahay mo, maaaring sa tabing bahay mo lang, maaaring yung same mo ng street, o basta within your community. Yung milyonaryo daw po doon, kaway-kaway naman sa mga millionaire next door neighbors natin dyan. How to be you po. Share your secrets naman, sabi dito. So, ito po ay para sa mga, ang sigurang reflection ko lang para sa mga, gusto ko lang influence siguro yung mas bata pa, no? Yung siguro nasa teens nila, or mga nasa early 20s nila, or maybe late 20s up to early 30s na siguro po pwede pa natin silang mas ma-influence pa. Yung medyo naghahanap ng sense about their money, about their finances, you know, instead of just buying material things. Naghahanap ng sense or ng another definition of what is a millionaire or what is wealthy, being rich. You know, so magkaroon ng ibang definition sila sa you know, that they can probably use along the way as they grow up, as they grow older, I mean, and eventually magkakaroon sila ng family, or kung wala namang family, gusto nila magkaroon ng business, how they can grow their wealth. Another topic siguro is
Sinasabi money is the root of all evil. Yes. Possibly because of greed, no? Pero naniniwala din ako na money can buy happiness. No, syempre. At naniniwala din ako syempre na kung hindi din maayos yung foundation natin, pinag-uusapan natin foundation yung sa loob ng family muna before the external. And the happiness that money can buy is just very temporary. So when you go home or when you again go out, kung hindi maayos yung foundation, wala na. You end up spending and chasing for that happiness na always temporary. So balik muna tayo sa foundation, and this is exactly what this is for. Share ko lang. So sorry to waste 5 minutes of your time already, but I'll try to be more substantial now, moving forward. So ano bang ibig sabihin na ito? So ibig sabihin lang na ito marami siyang sinabi. Again, this is a research, conducted in the US. Pero sinasabi dito na hindi mo mahahalata na yung kapitbahay mo o yung next door neighbor mo, someone who lives next door, hindi mo alam na milyonaryo pala siya. Hindi mo alam na mayaman pala siya. Yun yung ibig sabihin nun. At surprisingly, ito po sinasabi po dito, share ko lang, 80% ng mga napakayayaman sa US, wealthy millionaires, are first generation millionaires. What does it mean? Ibig pong sabihin nun, first generation hindi po nila minana yung kanilang yaman sa kanilang mga magulang o sa kanilang mga lolo at lola. Ibig sabihin po, sila mismo ang nag-earn ng money na yun, kaya po first generation. Isn't that amazing? Ibig lang sabihin po nun, kung tayo hindi pa milyonaryo, pwede po tayo maging milyonaryo. Dahil nagagawa po ng iba. Okay, US setting is different from the Philippine setting, but there are a lot of ways na po pwede natin gawing parehas. Or maybe the difference could probably in our advantage. Why? Because mas mataas ang taxes po sa US. And mas maraming mandatory na mga kaltas po doon kumpara po dito sa Pilipinas. Tayo bilang Pilipino po, pwede po tayo mag-work sa ibang bansa. At yung income po natin ay gamitin natin sa Pilipinas, mas mataas po ang value, hindi ba po advantage din sa atin yon? As compared to someone who is a US citizen, who works, for example, here in the Philippines, earns peso. Yes, they are rich here, but when they come home to the US, mas bumababa po yung value ng pera nila. Kabaliktaran naman po sa atin. So, again, alisin po natin yung idea na iba po ang US, iba ang Pilipinas. Yes, alam po natin yun. That's already been established decades ago or maybe centuries ago. Pero kung always ganun po tayo mag-isip, yun nga, wala po tayong hindi po tayo mag-aalis dun sa ating sitwasyon at ipapasa po natin yung ganong mindset din sa ating mga anak, susunod na generation. Alright. So yun yung sinabi, 80% of the millionaires in the US are first generation millionaires. No? And sinasabi din po doon okay, let me check here. Sinasabi rin po dito, I don't want to be wrong, That's why I'm looking for it. Okay, nearly one half of our wealth is owned by 3% of our households. No? Ibig sabihin, yung kalahati or halos kalahati po ng kayamanan ng United States,
ay nanggagaling lang sa 3.5%, wala pa pong 5% ng population or ng household, not the population but the household. Ay grabe po yun, ano? At ang matindi pa dun, ha? Most of the other households don't even come close. Wala. Ganun lang, katiting lang yung pagkakaiba. I mean, not even come close, napakalayo ng ano ng difference, no? We are not referring to economic dropouts. Most of these millions of households are composed of people who earn moderate, even high incomes. Okay, more than 25 million households in the United States have annual incomes in excess of 50,000 or more. Okay, sinasabi po dito sa napakahaba po ng libro, pero sabihin ko lang po, lagyan ko ng konteksto. Sinasabi po dito na hindi po kung malaki kang sumahod, malaki kang kumita kung may business ka, ikaw ang wealthy na may tuturing. Marami pong example dito sa libro na hamak na empleyado lamang or even hamak na blue collar ang job niya, who's not earning as big as the one in the corporate setup or in the higher corporate ladder position, sila po pa yung mga blue collar jobs, sila pa po yung mga wealthy at millionaires na tinatawag, yung nasa 3.5% po na tinutukoy. Grabe. Dito kaya sa Pilipinas po, ilang porsyento po kaya yun? Yung kalahati ng yaman or pera ng Pilipinas, ilang porsyento lang po kaya ang may hawak nun? No? So bakit po ganun? Bakit po importante yung sinasabi ko? Ano po ang importansya? Sinasabi ko po ba na sambahin natin yung pera? Na ang pera ay ang pinaka-importanting bagay? Hindi po. Pero isa sa mga pinaka-importanting bagay. Bakit po? Hindi po pag wala tayong pera, hindi naman tayo makabili ng pagkain. Hindi mo pwedeng hingi lang tayo ng hingi. Napaka-importante po nun. Pag tayo po may sakit, magpapagamot po tayo, kailangan natin pera na naman. Hindi po ba? So, importante po ba ang pera? Yes, of course. So, una po, kailangan natin kagad isipin kung siyempre paano po magiging madami yung pera natin in a sense na hindi natin kailangan mag-worry. At saka sinabi rin po dito sa mga libro yung mga tinatawag na living on dividends and investments. LODI. Living on dividends and investments. Ibig sabihin, pagdating po nila certain age, wala po silang ginagawa halos at kung sana pong pumapasok yung pera. So, kung sana pong pumapasok, ano pong magagawa nila? Payaman po sila ng payaman. Hindi po ba? Payaman po sila ng payaman. So, siguro, yun lang po yung gusto ko munang sabihin dito sa akin. I just want to influence again the younger generations, especially po yung lalaki kasi syempre sa atin sa setup natin, importante na maging provider po tayong mga lalaki. I'm not saying na hindi po dapat maging provider ang babae, hindi po yun ang usapan natin dito, Pero paka-importante po. Younger generation, kung babae ka, syempre para sa iyo din to. But most importantly, kung lalaki ka, dapat po aware po tayo sa mga ganitong bagay. At hindi lang, mas maganda kung hindi lang sakto, Maraming sobra. Kasi pag sinabing sakto, like, pagdating ng 5 days before ng sahod, yung tinatawag na petsa de peligro. Sabihin dati, bumibili ka ng masasarap na, kumakain ka sa masasarap na restaurant or kumakain ka ng masasarap. And then 5 days before, puro na, minsan nag-skip ka na ng meal o iba na, kakaiba na, puro na lang, puro pangtawid gutom na lang. Nawawala po yung diba? So ibig sabihin po nun, saktuhan na lang. Mas maganda kung meron po tayong sobra. Yeah. Excuse me. Kaya sinasabi din po dito sa 7 factors, basahin ko isa lang. They live well below their means. Ibig sabihin po nun, kung ano lang po yung pumapasok, mas mababa pa po dun. Kaya dun po sinasabi na yung mga next door millionaire, yung mga kapitbahay natin, hindi na alam na sila yung milyonaryo.
Sila yung mga napakayaman. Minsan sinasadya pa nila magsuot ng mga kung ano-ano na mga simple lang. Ayaw nila ng komplikasyon. Ibig sabihin nun, ayaw nila magpakasaya. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Again, ibang usapan po yan. Hindi po pinaikita sa inyo kung paano po sila mag-splurge at magsaya. Hindi po pinaikita sa inyo. Hindi po nila kailangan na palakpakan sila ng tao. Hindi po nila kailangan yung mga likes sa Facebook. Hindi po nila kailangan mag-trending. Not unless that's their job as influencers, of course. But, mas gusto nila yung mas tahimik. No? But again, iba po kung ikaw ay nasa showbiz industry or ano, iba pong usapan yon, or na ikaw ay isang public figure. It's different story. Yun po ang yung bread and butter. Mas gusto nila yon, hindi natin halata. Yun yung living below the means. No, living below the means. At lalo silang nagkakapera. Lalo silang nagkakapera. Parami ng parami ang pera nila. Ayaw nilang payamanin, ayaw nila itapon yung pera nila sa mga tingin nilang hindi importante. Hindi kasi doon nakukuha yung kaligayahan nila. May mga ganun pong tao, no? Na hindi po yun ang kaligayahan nila. At mayroon namang mga tao na lahat na lang halos nang makita, gustong makuha. At ito po yung mga akala nating mayayaman minsan. Or mayayaman, malalakas naman po talagang kumita yan. Siyempre wala namang pambibili yan kung wala po silang perang pumapasok. Kaya lang, yun nga ang tanong, perang pumapasok, ibig po bang sabihin nun, yun din po ba yung perang na itatabi at lumalago? Magkaiba po yun. Yun po yung sinasabi na kahit minsan, yung mga mas blue-collar jobs na hindi ganun kataas ang sahod, eventually, along down the road, sila yung nagkakaroon ng financial freedom, no? Kusang pumapasok na lang yung pera. Ang galing no? Ang galing, kakaiba. So sana mas maging interesado pa tayong mag-research about it. I cannot really tell you anything or everything about this one, ano? Apakarami po. At minsan yung sikreto, hindi naman talaga siya sikreto no? Hindi siya sikreto. Alam naman na natin, ayaw lang natin gawin. No? Bigyan ko lang po kayo ng isang example lang. Gusto ko lang po tapusin sa isang example, no? I hope after this makapag-isip tayo ng ibang ways, but I'll just give you one example. For example, meron kang anak, no? Papanganak pa lang niya. Sabihin natin na 0 years old pa lang siya. Or 0 months old, weeks pa lang siya. So, syempre, isipin natin yung long term para sa kanya. No? Para sa kanya, kasi tayo, let's say, nasa 20, nasa 30 na tayo, okay na, nag-start na tayo. Paano natin mas magiging maganda ang ating generation, 'di ba? Paano tayo mag-iiwan ng maganda para sa kanila? Okay. Is 1,000 too much? Is 2,000 too much? Sabihin na sa 2,000 every month. Sa loob ng say 20 years, not 20 years. Tagal, no? Tagal, 20 years, 2,000 pesos kada buwan. Ano po ba yung 2,000? I mean, kayo po ba, naisip niyo po ba kung saan naglilista po ba kayo ng mga perang lumalabas sa inyo? Alam niyo po ba kung saan natatapon yung 2,000 pesos ninyo? Tanong ko lang po. Isang kape, 200 pesos po yun. Sa Starbucks, mahigit pa. Diba? Kung ano-anong mga alak, minsan alak, yosi, vape, no? Mga laruan, mga kung ano-ano na hindi naman nag-appreciate ng value, or ibig sabihin pag binili mo wala naman ng value, tapos minsan di mo naman nagagamit, nakatambak lang, diba? Wala naman nagagawang maganda sa'yo, naaalikabok lang, di mo rin naman nalilinis kasi busy ka rin, o nililinis mo araw-araw, napapagod ka, isipin mo yun, yung laruan mo nililinis mo araw-araw, diba? Okay, 2,000 pesos every month for sabi ko kanina 20 years, sabihin na natin. So let's say 20, no, times 12, dahil 12 months po sa isang taon, and that will give you 240 months, no? And I will multiply it by 2,000, sorry, and that will be
480,000 pesos. Ano po ibig sabihin nun, ano? Yung anak mo po na 0 years old ngayon, wala pa sa taon, ipunan mo lang po ng 2,000, no? Kada buwan. For 20 years, magkakaroon siya ng 480,000 pesos. Okay. Alam ko po na nasa isip ng iba na meron pong tinatawag tayong mga depreciation, inflation, yes. Tama po yan. Kaya po dyan pumapasok yung inyong mga financial knowledge and literacy na po pwede nyo pong dalhin ang pera nyo sa mga investment na tinatalo po yung inflation. At yun po yung mga sikreto ng mga millionaire next door. Actually, hindi na po yan sikreto. Mag-search lang tayo sa online ng investment na that will beat inflation rate na legit. Meron po niyan. But ito po, pakikita ko sa inyo. 480,000 po yung naging total natin. 20 years, 2,000 pesos a month, 480,000. Alam nyo po ba na kung lalagay nyo lang sa isang investment po na merong 7% interest every year, compounding, no? Compounding every year. Na yung 2,000 pesos po natin sa loob ng 20 years, no, ay magiging 991,000 pesos 631. 991 pesos. Yeah, sa 20 years po yun. Halos 1,000,000 na po. At lagpas kalahati po yung interest, no? Doon sa lagpas doble na kasi sinabi ko kanina 480,000 lang. No, so halos doble na. Ngayon dahil po naturuan ninyo yung anak ninyo, 20 years old, napakabata pa po niya. Hindi niyo po yun after 20 years usapan niyo kapag naging maayos po siyang maging masunuri na bata, maganda ang grades, or po pwedeng number one, po pwede niyang i-invest po sa negosyo, or secondly, po pwede ituloy. No? Siyempre, nagkaroon na siya ng habit eh. So, dinagdagan pa niya hanggang retirement niya. Tinuloy-tuloy lang niya. So, plus 30 years tayo. Sabi natin 30 years na lang, plus 30 years, total of 50 years. Kasi 20 hanggang 20 years, plus 30 years, make it 50 years. Dire-diretso natin for 50 years, yung 2,000 lang, 2,000 pesos every month lang. Ito po ay naging 9.8 million pesos. Totoo po. 9.8 million pesos. 2,000 pesos a month. Tanungin ko po, 50 years old na po sa atin. No, meron po, kilala tayo mga 50 years old na eh. Tanungin po natin kung sino po yung may 9.8 million pesos ngayon. Pero tanungin natin, siguro tanong ka ng 10 tao kung meron silang 9.8 million pesos ngayon. Pero tanungin din natin kung sila ay nakakagastos ng 2,000 a month. 100%, yung 10 out of 10 na tatanungin mo, gumagastos ng 2,000 pesos and even more. Magkano ginagastos natin kada buwan? No? Gawin natin 5,000 pesos or gawin natin, gawin natin 3,500. Sige, 3,500 na lang every month. For 50 years, 7% interest every year, compounding. And it's 17 million. My God. Naramdaman niyo po ba yung 3,500 na yon? Kayo na lang po. 17 million pesos. Do I have that money? Secret. Hindi, ang point po dito ay ganito. Kaya po nga, apaka-importante na tinuturuan natin yung mga generation na susunod. Sinong ayaw ng 17 million pesos? Nahirapan po ba tayo sa 3,500? Kada buwan, di gawin natin 1,000. Sige, 1,000 pesos na lang. Lalagay ko sa 1,000 pesos. For 50 years. It is 4.9 million. 5 million pa rin po yun, 1,000 pesos. It's just one of the many secrets or many possible ways po na gawin natin. So let me leave it at
that point po na I hope medyo nag-iba ang ating mindset po, no? Grabe, di ba po? Simula pa lang yan. Pag mas marami na tayong alam, we can, kita nyo naman, di ba? From 4.9, I mean from 480k, naging how many millions yun? 1 point something, naging 4.9, naging 17. Kita nyo kung nag-iilang beses yung times niya. Ganun ang pera eh. Parang kino-compute lang eh. Tapos iniiwan mo lang doon, wala kang ginagawa. Ganun po. Ganun po siya. No? Grabe, no? Bawasan mo yung yosi mo, no? Gaganda pa yung kalusugan mo. Bawasan mo yung kape mo. Mababawasan pa yung sugar mo. Bawasan mo yung pagbili mo ng laruan. I'm not saying totally don't do it, no? Bawasan lang. Wala kang inaalikabukan, wala kang iniintindi, wala kang cause of stress. Ano pong gagawin sa pera? Siyempre gumastos ka rin. Magkano lang naman yun? 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,500. Yun lang naman nabanggit ko. Gumastos ka rin. Pasayain mo rin yung sarili mo, pero huwag mong kalimutang magtabi for your future. Diba? Huwag mong kalimutan. Magtabi for your future. Kung ano pong gagawin nyo dun sa 17 million nyo, pera nyo naman yun eh. Diba? Balatuan nyo po ako. Joke lang. Sa inyo na po yun. Diba po? So, yun lang. Yun lang po yung konting reflection na gusto kong i-share na medyo iniisip-isip ko. Naisip ko bakit, no? Bakit po ba mayaman yung ibang bansa? Yung tayo, parang marami po sa atin na masaya naman. Pero pagdating nga ng sahod, 5 days before ng sahod, pecha de peligro, alam niyo po yun. Bakit maraming tao sa Pilipinas na halos hindi makapag-travel? Samantalang sa ibang bansa, or ibang tao parang travel lang ng travel. Di ba po? Yun lang naman, I hope you take it in a positive way, dahil ito po ay hindi naman invento. Nangyari po talaga ito. Happy Sunday. See you again next time. Enjoy your day. Pray po tayo. Lahat po ay nasa will ni God din naman po yan. Bye.